Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Alma Escasura, Evelinda Dagalea. I hope and pray na mga devotions po natin ay makatulong po sa ating paglagong spiritual at ang Diyos po ang sumagot sa inyong mga panalangin. Nakikita ko po yung inyong mga comments sa comment section. Now, tutuloy po natin ating series patungkol po sa Anatomy of Sin and Temptation. So this week po marami po tayong natutunan, Lord willing, no? Marami tayong natuklasan patungkol sa kasalanan, temptations, and ano po yung dapat nating gawin bilang mga mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon pag-aaralan po natin na matatagpuan po sa Proverbs chapter 4 verse 23 to 27. Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan na tumanggap ng biyaya ng salita ng Diyos. Sabi po rito, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity. Keep corrupt talk far from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths for your feet, and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or to the left. Keep your foot from evil. Sa Tagalog po, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ito po ay advice ng magulang sa anak. No? Maganda po itong Book of Proverbs. Now, yung unang teaching po natin ngayong umaga, basahin ko po, pakinggan po natin mabuti. The human heart is the originator of sin. Bakit po sinasabi sa mga talatang ito, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Bakit po gwardyahan natin dapat ang ating puso? No, sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Bakit natin dapat gawin yon? The human heart is the originator of sin. Yan po ang kadahilanan, mga kapatid. Hindi natin pwedeng sisihin si Satanas, hindi natin pwedeng sisihin yung sitwasyon natin, environment natin, magulang natin, mga tao sa paligid natin, para sabihin natin nagkakasala tayo because of them. No. Ang kasalanan nagsisimula yan sa puso. Nag-originate, nagmumula sa puso. Kaya nga po sabi ni John Calvin, no, the human heart is a perpetual idol factory. Yung puso ng tao, idol factory yan eh. Mahilig gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Iba't ibang mga Diyos na sinasamba. Marahil wala tayong mga Diyos-Diyosan ngayon na sinasamba na, mga imahe at kung ano-anong mga Diyos-Diyosan ng unang panahon. Pero lagi meron tayong pampalit sa Diyos. Yun po yung concept ng idolatry, no? Yung mga bagay na pinipili natin na pamalit sa Diyos. Pwedeng pera, pwedeng relasyon, pwedeng mga trabaho or kung ano-ano man na pwede nating ipampalit sa Diyos. So yun yung idolatry. Now, yung puso natin, hindi lang idol ang produce niyan. Pati yung kasalanan. Talagang perpetual factory of idols and sins. Yung tila ba hindi nauubos. Hanggang sa mamamatay ka na lang, nagpo-produce ka pa ng kasalanan. So, the human heart is the originator of sin. Kaya dapat gwardyahan talaga natin. Kaya sabi dito, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. So, sa puso natin, nagmumula lahat ng mga kasalanan at yun ay lumalabas sa bibig, sa tenga, sa mata, sa mga kamay natin, sa ating mga paa, nagmamanifest yun. So, marahil, natutokso tayo sa mata, pumapasok sa puso, pero sa puso talaga nanggagaling yung kasalanan. Pwedeng may nakita ang magandang bagay, walang nakakita sa iyo, no? Pwede mong nakawin. Pero yung kasalanan hindi nanggaling dun sa magandang bagay na yun. Nakita mo lang yung magandang bagay na yun, pero ang kasalanan nasa puso. Nagkaroon ng envy. Nagkaroon ng pagkainggit kaya mo kinuha yung isang bagay. So, laging sa puso nagmumula. Tapos, nagmamanifest yun sa bibig
sa kamay, sa paa. So, pangalawa nating katuruan, the mouth, eyes, and feet must have healthy boundaries. Kaya tingnan niyo po dito sa mga talata, no? So, yung gugwardyahan natin yung puso natin. Tapos sunod-sunod na. Keep your mouth free of perversity. Lalagyan natin ng boundaries yung ating mga bibig. Yung ating pananalita, sa Tagalog po, basahin natin. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. So, dapat yung bibig natin may boundary. Bilang mga Kristiyano, tagsunod na ating Panginoon Jesucristo, may boundary. Hindi ka magsasalita ng mga bagay na mahalay. Ilayo ang iyong bibig sa kasinungalingan. So, ang boundary niyan, hindi ka magsisinungaling. Laging sasabihin mo yung totoo. Kahit na mapahiya ka, kahit na magalit sa yung tao, sabihin mo pa rin yung totoo. Yun yung mga boundaries, no? Yung pagkasinungalingan, hindi ko sasabihin yan. Yun yung maganda sa isang tao. So, the mouth, eyes, and feet must have healthy boundaries. So, ano po yung mga boundaries dito? Sa mata naman, sabi dito, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Huwag lilingon-lingon sa mga beer house, sa mga motel, at sa kung ano-ano pang pwedeng biglang liko, no? Sabi dito, straight ahead. Actually, bilang mga Kristiyano, nakatuon dapat yung ating mga mata sa Panginoong Jesucristo. Sabi sa Bible, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So, dito naman sa paa, sabi dito, give careful thought to the paths for your feet and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or to the left. Keep your foot from evil. Pati yung mga paa natin, kasi yung puso natin, diyan nagmumula yung kasalanan eh. So, yung paa natin, ginagay din ng puso yan. Kaya yung mga paa natin, may boundaries din. Gugwardyahan natin yung puso natin, tapos yung mga paa natin, may mga boundaries. Hindi ka pupunta sa beer house, kasi dyan maraming tukso. Hindi ka pupunta sa casino, kasi dyan maraming tukso. Hindi ka pupunta sa mga lugar na i-expose mo yung sarili mo sa tukso. Kasi hindi ka talaga tatagal dyan. Ang tukso, tinatakasan, hindi pinupuntahan. So, the mouth, eyes, and feet must have healthy boundaries. So, sa atin din, no? Kanya-kanyang mga boundaries yan na sineset eh. Pero ang pundasyon talaga yung Biblia. Ano ba sinasabi ng Bible? And then, tayo na yung personal na mag-a-apply nun. Let's say, kahit anong mangyari, wala kang i-holding hands. Halimbawa, single ka ngayon. Single na babae, single na lalaki. Kahit anong mangyari, hindi ko halikan yung girlfriend ko o boyfriend ko. Or yung naliligaw sa akin, hindi ko i-holding hands kahit anong mangyari. Kasi pag pinayagan ko yung holding hands, sunod-sunod na yon, no? Actually, magandang principle yun. Bilang lalaki, kung ikaw lalaki ka, single ka, may nililigawan ka, huwag mo nang i-holding hands. Antayin mo na lang na ikasal kayo, no? Para yung holding hands mo, kahit magtuloy-tuloy yon, walang problema kasi kasal na kayo. Maganda may healthy boundary na hindi ka magdadrive ng kotse nang may kasama kang babae na dalaga na, of course, yung potential na matutokso ka or at least meron isang boundary lang, parang si Billy Graham, no? Hindi ako magdadrive ng may kasamang babae, hindi ko asawa. Okay, that's a healthy boundary. That's good. So, sa atin po, kanya-kanya application yan, pero ang pundasyon po sa Bible. No? Kung ano sinasabi ng Biblia, tapos tayo na lang mag-apply, paano natin gagawin yon? Ano yung mga boundaries? So, tandaan natin, ito, kagaya nito, no trespassing. May boundary. By the way, pag sinabing trespass, alam niyo po, nasa Bible rin yan eh. Yung kasalanan, yung sin, tinatawag din sa Bible na trespasses. Ibig sabihin, yung kasalanan, yun yung boundary ng Diyos, binabangga natin, lumalabas tayo sa boundary ng Diyos. Kasi yung Diyos, again, hindi KJ ang Diyos eh. Yung nilikha niya yung hardin ng Eden, ang ganda-ganda lahat ito pwede nyong gawin, Adan at Eva, lahat pwede nyong kainin, enjoyin nyo yan. Maliban sa isa, huwag nyong kakainin yung pagkakalam ng mabuti at masama, no? Tree of the knowledge of good and evil, yung bunga nun, huwag nyong kakainin. So may boundary, enjoy life as long as within the boundary of God. Kapag lumabas kayo, ang tawag ron, trespass, kasalanan. So, mag-set tayo ng kanya-kanyang mga boundaries. The mouth, eyes, and feet must have healthy boundaries. Pangatlo po, the person with clear boundaries will prosper. Ang isang tao na may mga clear boundaries when it comes to relationship, when it comes to work ethics, when it comes to studies, yung mga tao na yun na mayroong mga clear boundaries, hindi ako tatambay, hindi ako sasama sa mga kaibigan ko sa panahon na may exam kinabukasan.
Things like that, mga clear boundaries. Yun yung mga taong magtatagumpay, magiging successful sa buhay. Lalo-lalo na yung boundary mo, yun yung boundary ng Diyos. Now, paano natin ito i-apply sa ating mga buhay, mga kapatid? Number 1, gawa tayo ng mga commitments. No? 3 commitments. Number 1, I will not entertain evil thoughts in my heart. Yung mga evil thoughts, yung mga tukso, papasok yan sa puso natin eh. Ang tanong, anong gagawin mo dyan? Pag in-entertain mo yan na magsisimula yung kasalanan. No? In-entertain mo na eh. Parang ang sarap-sarap namang imagine na itong kasalanan na to. So, yung mga evil thoughts, hindi natin in-entertain. Kaya napakahalaga nung sinasabi sa Psalm 119, verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ang ine-entertain natin salita ng Diyos. Ang ine-entertain natin wisdom ng Diyos. Ang ine-entertain natin si God. Wini-welcome natin sa ating buhay. Pinapaupo natin sa sala ng ating puso. Pero yung kasalanan, yung mga tukso, hindi natin wini-welcome yan at pinapaupo sa sala ng ating puso at nandun sa living room, no? Pinapanood pa natin ng TV, chine-cherish, hinahainan ng merienda, no? So, I will not entertain evil thoughts in my heart. That's number 1 commitment. Pangalawang commitment, I will not speak perversely or engage in corrupt talk. Hindi ako makipagchismisan, hindi ako magsasalita ng mga kasinungalingan, hindi ako magsasalita ng mga bagay na nakakasakit, na nakakasama sa ibang tao, or hindi ako magsasalita ng mga magkukwento ng mga mahalay. I will not do dirty green jokes, no? So, I will not speak perversely or engage in corrupt talk. Napakagandang commitment po niyan. Number 3, I will fix my eyes on Jesus and avoid exposing myself to temptation. Meron po ang isang verse na gusto ko sa inyo i-share, no? Si Job. Ito yung boundary niya. Sabi niya, I have made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman. Meron akong kasunduan sa aking mga mata na hindi ako titingin. Yun yung boundary niya. Hindi ako titingin na may pagnanasa sa isang babae. Dito naman, yung commitment natin, I will fix my eyes on Jesus and avoid exposing myself to temptation. Pag piling mo na tutukso ka na dun sa isang babae o isang lalaki na kaharap mo or kakwentuhan mo, sumibat ka na, no? Umalis ka na. So, fix your eyes on Jesus. Focus on Jesus instead. So, 3 commitments na kapag in-apply natin sa ating mga buhay, tapos lagyan natin ng mga practical boundaries yan, magpa-prosper tayo. Again, the person with clear boundaries will prosper. Mapapangalagaan mo ang iyong sarili, ang iyong kinabukasan kung meron ka mga clear boundaries. Lalo na yung mga boundaries mo mula sa pundasyon ng salita ng Diyos. So, I hope makatulong sa atin tong 3 klaseng commitment to. I will not entertain evil thoughts in my heart. Napakahirap niyan mga kapatid, pero it's an exercise. It's something we have to practice. Sanayin yung ating mga puso. Now, ang pinakamainam talaga dyan mga kapatid ay yung salita ng Diyos. Itanim natin. Let's entertain the Word of God. Let's entertain the wisdom of God. I've hidden your word in my heart that I might not sin against you. Psalm 119 verse 11. So, pangalawang commitment po, I will not speak perversely or engage in corrupt talk. Pag chismisan, wag ka na dyan. No? Wag ka na umupo dyan at makisawsaw sa mga usapin na malalaswa at mga chismis at hindi katotohanan. Number 3, I will fix my eyes on Jesus and avoid exposing myself to temptation. Hindi ako pupunta sa mga lugar na potentially mahulog ako sa pagkakasala. So, itong commitments na ito ay personal commitment ko. Kung sakaling maisabuhay ko to, biyaya ng Diyos yon sa aking buhay. At salamat sa Panginoon. Now, para po sa ating discussion, what boundaries do you set to prevent sin and temptation from overcoming you? Ano mga boundaries natin? Mga practical, no? Gawa tayo ng mga boundaries na makakapag-iwas sa atin sa kasalanan at sa tukso na, mahulog tayo sa tukso. So, pag-usapan natin ito sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord. Sabihin natin sa Kanya, Lord, please help me to discipline myself. Enable me to commit to the boundaries given by the Bible. Make me a disciplined person who lives by biblical principles. Please give me a heart that does not entertain evil. May my mouth speak only blessings and encouragement.
May my eyes gaze not on the beauty of this world, but on the beauty and majesty of the Lord. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. Gusto ko pong magpasalamat sa ating katuwang dito sa devotion natin na to, si Sister Maylen. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. At samahan niyo na rin ang pangangamusta at tanungin niyo na rin yung kanilang mga natutunan sa devotion natin na ito. Magkaroon na rin kayo ng discussion. So, yun lang po. Magkita-kita po tayo bukas alas 5 ng umaga dito sa ating 5 a.m. daily devotion. God bless you po.